Hello, magandang hapon uli mga kababayan ko. So, meron tayong mga pag-uusapan. Unang-una, ito may rumor, hiwalay na daw si Attorney Garrett tsaka yung anak daw ni Tulfo. Sabi, why did Maricel Tulfo erase every trace of Attorney Garrett overnight? No warning, no explanation, just sudden silence that screams betrayal. Close friends say it's over for real. And what she discovered might shock the nation. Ano, fake news ba to? Or ano? Tingnan nga natin, na-curious ako dito ah. Baka naman fake news na naman ito. Para yung kay Jobilin Galieno, di ba? Kumalat na nakita na daw. Yung nawawala sa Palawan nung dati. Hmm. Mahaba eh, tas English pa eh. Pero feeling ko, hindi, abangan natin sa Tulfo. Magpapatulfo kaya tong anak ni Tulfo? Tapos kayo, pag ayaw nyo, ayaw nyong pag-usapan sa publiko yung problema nyo. Di ba? Anyway, hindi pa natin alam yun eh. Hintay-hintay tayong balita kung ano man yung nangyari dyan sa mag-asawa na yan. Now, ito, no, bilisan ko lang itong isa. May nagpasa sa akin ito. Nahulaan daw ni Rudy Baldwin yung sunog. Nakalagay dito sa sunog. Actually, ilang beses na ako nag-vision sa sunog na magkakaroon ng sunog sa isang gusali sa Metro Manila, di ba? Bakit hindi ako nare-recognize? Ilang beses ko na sinasabi yan eh. Tapos pag si Rudy Baldwin na nagsabi, papaniwalaan nyo na. Nakalagay dito, August 1, 2025, Cubao, Vision, may nakita kong apat na sunog. Apat na sunog ito at ang dalawang sunog malawak at malaki, hindi ito kalayuan sa lugar na kung saan may nakita ako bingguhan. Ang isang sunog ay hindi din ito kalayuan sa gas station. Hindi daw kalayuan sa gas station nga ang nasunog eh. 'Di ba? Sa lugar ng Cubao na Kaunlaran, Quezon City, napakalawak ng sunog na ito na halos ubos at damay ang karatig na lugar at dalawang sunog ang mangyayari pa lamang sa Kaunlaran na walang pinipiling panahon, maulan man ito, hindi mangyayari ang sunog, maulan man ito o hindi mangyayari ang sunog, maging handa din sa darating na lindol dahil may isang bridge ng Cubao na magkakaroon ng matinding pinsala. May lindol man o wala, nakikita ko na mapinsala ang tulay na ito sa hindi inaasahan na pagkakataon. May 3 aksidente akong ang nakita ko na puro talagang literal na nang huhula siya, biglang babawiin niya eh. Ang lugar daw na malapit sa bingguhan at malapit daw sa gasolinahan. Eh kung makikita mo, yung tinutukoy na Caltex na yan, ang sabi, malapit daw sa gasolinahan. Hindi naman sinabi yung gasolinahan ang masusunog. Ay, sorry, nakalagay dito. Ang isang sunog ay hindi din ito kalayuan sa gas station. So same, malapit sa gasolinahan. Pero hindi sinasabing gasolinahan ang masusunog. Eh, dito nasunog gasolinahan eh. At ang tinutukoy nito, Cubao. Saan ba yung yung nasunog na na yan, gasolinan sa EDSA? Kaloocan eh. Anong kinalaman ng ano ba naman tayo mga tao? Nakita lang hula ni Rudy Baldwin na nasunog at may word na gasolinahan, eh totoo daw. Pero kung tutuusin mo, iba-iba yung sasabihin, at least nasabi yung gasolina. Hindi. Hindi pa rin reliable yung hula. Hula pa rin. Di ba? Gasolinahan nga mismo yung nasunog eh. At mismong Cubao eh. Pero ang post ni Rudy Baldwin, nyo, sa Cubao daw mangyayari. Cubao Vision, may nakita akong 4 na sunog. Ito at ang 2 sunog ay malawak
at malaki. 'Di ba? Malawak at malaki ba 'yun? Gasolinahan lang 'yung nasunog. Hindi ito kalayuan sa lugar na kung saan may nakita akong bingguhan. Anong bingguhan 'yon? Ang isang sunog ay hindi ito kalayuan sa gas station. Ibig sabihin, hindi yung gas station ang nasunog. Sa lugar ng Cubao, Nakaunlaran, Quezon City, Caloocan yun eh. Ano ba? Let's go. Next. Hindi kayo kung maniwala kayo dun, okay lang naman. Hindi kayo paniwalaan nyo yun, walang problema. Sabing ganun dito sa post na to, natrap, nailigtas ng mga rescuer ang isang lalaki matapos matrap sa ilalim ng imbornal barangay Senior Santo Niño, Cebu nitong linggo, August 3. Ayon sa mga otoridad, pumasok sa isang bukas na manhole ang lalaki para mangolekta ng barya pero hindi man makalabas kalaunan. Agad naman tinurn over ang mga opisyal ng barangay sa biktima. Paano yan? DSWD. At least honest siya, hindi paboritong cutter niya yung pilit niyang kinuha. Para-paraan na lang. Ito, di ba? Forever na kayong imamak ng tao pag may mga napupunta sa imbornal dahil doon sa ginawa niyo doon sa imbornal girl. Di ba? Forever na kayo imamak ng tao kasi sablay talaga yun eh. Yung ginawa niyo yun eh. Kayo, DSWD na lang lagi yun naiisip pagka kayo Next issue. Ito, ako hati ang opinion ko dito kasi may nakausap din ako nanay na hindi rin palagay sa ganito. Hindi kayo kayo ang mag-opinion at mag-opinion din ako. Usap-usapan ng paghalik ni Ryan Agoncillo sa dalaga niyang anak na si Johan sa lips. Ano ang opinion niyo sa paghalik ni Ryan? May iba't ibang komento ang netizen tungkol sa paghalik niya. May nagsasabing di dapat gawin dahil dalaga na siya at adopted pa niya ito. Oo nga, no? Meron akong nakausap. Hindi ko sasabihin si Kimberly na ganyan din. Kasi napag-usapan namin yan eh. Kasi may nakita siyang video ni FLM na kinikiss niya yung anak niya rin sa lips. Babae din. Si Norman Mangusin. Now, sa point of view daw ng isang nanay, correct me if I'm wrong mga babae, kayo ba mga babae, yung anak niyong babae na dalaga na, medyo ba ang tingin niyo sa ganito? Kasi ako wala naman ako nakikita mali eh. May mali ba? Kasi sometimes ganito, pwedeng sa inyo wala namang mali, pero sa nakakakita kasi, masagwa tingnan. Pwede yun eh. Pwedeng ganun kasi yung mangyari. Ang sama talaga tingnan eh. Maaring sa kanila, wala lang yan, sabihin nyo, hindi, nasa sa kanila naman yan eh, kung eh. Pero, may mga times talaga na pwedeng may gawin ka na hindi komportable para sa ibang tao. Pero sa akin, wala namang problema to siguro. May problema ba yan? Feeling ko wala namang problema. Or dahil lalaki ako, pero kung babae ang makakita na ito. For example, asawa niyo si Ryan Agoncillo, tapos ililips to lips yung anak niyo na... Kasi it doesn't matter kung adopted or eh. It doesn't matter eh. Kasi kung inadopt mo yan at lumaki yan sa'yo, anak na talaga ang tingin mo dyan. Feeling ko wala namang factor yun kung adopted yung babae o hindi. Ano lang talaga, siguro, kasi hindi lang isang narinig ko na uncomfortable sa ganyan eh. Madami din talaga. Katulad niyan,
Hindi naman siguro magba-viral yan kung konti lang ang nakapansin yan, di ba? Pero anong tingin nyo dyan? Feeling ko wala namang masama siguro. Pero iba pa rin pagkaiba yung ano. Now, next tayo, no? Meron tayong babasahin dito. Ito. Aha. Ito, regarding ito, pinasa ito ni Sir Bernard Fersi eh. Sabi sa akin, kilala mo tong si Axel Khalifa na to? Ang hilig kasi niya, boss mang gaslight. Posting negatively sa experience daw niya sa Pinas, pero out naman mga video. May isang comment pa nga na gusto daw sana bumisita dito sa Pinas, pero ang reply niya, I don't advise you to. Yung isa sa nag-trend na video niya, na-discriminate daw siya, pero di niya malinaw. Hindi niya nilinaw na ang nag-discriminate pala sa kanya ay hindi Pinoy. Even celebrities nag-comment sa post niya. Tingnan nga natin. Ay, Instagram to eh. Tingnan nga natin. Here. Thank you so much. Filipino, sir. Like only Filipino can Yes. eat here. Yes. Me, I cannot eat here. Thank you so much. Parang hindi naman maano yung konteksto nung ano. Hindi naman siya maayos yung konteksto. Filipino, sir. Like only Filipino can eat here. Yes. Me, I cannot eat here. Thank you so much. Filipino. Masyadong ano to, masyado namang vague yung video para sabihin niya na racist na yung Pilipino. Kasi maraming factor yan eh. Maybe kasi may language barrier kayo. Siyempre ikaw fluent ka mag-English. Hindi ko naman sinasabing bobo yung kababayan ko, no? Pero yung kababayan kaya makipag-communicate, kaya lang limited. Sana nag-ano ka na lang ng manager diyan or kung sino man. Unfair ito. Hindi natin alam yung buong konteksto nito eh. You know, I never imagined that in 2025 I'd walk into a restaurant in the Philippines and be told I couldn't eat it just because I'm black. Wala naman sinasabing ganun sa video eh. This wasn't about a full house or a dress code. It was clear that they look at my skin and decided I didn't belong. Racism isn't always loud but always hurt. Ano ba yun? Filipino, sir. Like only Filipino can eat here. Yes. Me, I cannot eat here. Thank you so much. Pinuputol niya yung video eh. Filipino, sir. Like only Filipino can eat here. Yes. Me, I cannot eat here. Mahuhusgahan niyo yung video dahil sa ganun lang. Kasi yung pag yes na yun sometimes dahil minsan nga ganito no. Papasok ka pa lang sa mall, yes sir. Yes sir agad ang greeting sa iyo eh. Kaya nga pinapagbawal namin dati nung nag-orient ako, wag ganun mag-greet. Yes sir. Kasi sometimes no, hindi naman approval yung pagsabi ng yes eh. Pwede kasing ang sasabihin nung yes I understand. Parang hindi ganoon yung konteksto. Kaya dapat mas pa yung video, halatang kinat niya eh. Ewan ko dyan sa taong yan. May pinapalitaw siyang hindi maganda dun sa video. Anyway, ang dami niya parang yung video na pinost eh, na regarding sa Philippines eh. Dapat iniisip din ng mga pupunta dito sa Pilipinas na may language barrier. 'Di ba? For example, no, ako nag-call center ako siguro nag-call center ako mga 2 months lang. May kasamahan ako na pinagtatawanan namin kasi hinahanap yung supervisor.
Nakalampas na yung supervisor. Sinabi niya do sa customer, our supervisor just passed away. Pero nalampasan lang siya, ibig sabihin. Kasi dyan sa na yan, dyan sa minsan alam mong i-fix yung problem. Yun ang unang struggle ko nung nag-call center ako. Alam mong i-fix yung struggle alam mo i-fix alam mong i-fix yung problem. Alam mong i-fix siya, kaya lang nag-i-struggle ka kasi hindi mo alam kung paano mo ihahatid yung message. Pag newbie ka pa lang, pag hindi ka talaga sa magsalita ng English. Nakakaintindi naman ako, 'di ba? Siguro sa type kaya ko, pero pag yung magsasalita na, kasi dumadaan pa sa utak ko yung dumadaan pa sa utak ko yung sasabihin ko, nagta-translate pa sa utak ko Minsan isang factor yun yung language barrier talaga, malaking factor yun. May mga bagay na hindi agad-agad tayo napaliwanag at sometimes nami-misunderstood ng mga foreigner. 'Di ba? At ng mga foreigner naman, tandaan nyo sana na hindi lahat ng mga pinupuntahan yung lugar naiintindihan kayo na maayos. Huwag nyo ipagpalagay na kayo lagi yung iniintindi. Sometimes pag bumisita kayo sa isang lugar, intindihin nyo din yung mga taga doon. 'Di ba? Mas malala pa nga ang pagiging racist sa Amerika sa mga Asians Anyway, proceed tayo sa nakaka-high blood lang ng konti. Ito, nakalagay dito. Issue. Bagong kasal na magha-honeymoon at magbabakasyon lang sana sa Palawan, nauwi sa masalimuot na pangyayari. Sa halip na mag-enjoy ang honeymoon ng bagong kasal mula Tarlac, nauwi ito sa magandang hindi karanasan matapos magbakasyon sa El Nido, Palawan. Ayon sa salaysay ni Gladys Tañedo Cortez Caro, unang araw namin, ginugol lang namin sa pagpapahinga sa El Nido dahil sobrang pagod sa biyahe mula Tarlac. Kinabukasan, matapos ang tour A namin sa El Nido, habang pauwi na kami sa apartel, nagdesisyon kaming maghanap ng makakain para sa hapunan. Habang naghahanap kami ng abot kayang pagkain na may magandang menu, may nakita kaming resto sa tabing dagat na nag-aalok ng set meals. Pipili ka ng seafoods o meat at sila na ang magluluto. 1.5 para sa 6 na tao. Kasama ako noon, sina mama at ibang miyembro ng pamilya, kaya swak ito para sa amin. Matapos naming maligo sa apartel, binalikan namin ang resto. Sumama pa ang mga bagong kaibigan ng ate ko. Same order kami pero sa kanila good for 4 person. Kasama sa meal, fried fish, buttered clams, sinigang na hipon at liempo. Umabot ng 2,000 lahat. Mura na yan Kasama na ang mga shake. Masarap naman ang pagkain. Nag-enjoy kami pero habang patapos na, napansin ng bunso kong kapatid na may tirang clams na ayaw na niyang kainin. Kinain ko na lang kasi sayang, pero habang ngumunguya ako, napansin kong iba ang lasa. Sobrang lansa at parang may buhangin kaya niluwa ko ito. Uminom na lang ako ng tubig. Masaya pa rin kami pagkatapos. Hindi siguro naluto na maayos Na alam ko yung mga clams na yan, alam ko 'di ba may term diyan Ang term diyan sa amin sa Mindoro nun, pinapatae mo pa Parang ilalagay mo siya sa tubig para ibuga niya yung mga buhangin. Yun yung term na pinapatae. Siguro hindi na ganun. Kasi obviously fresh naman yung yung clams, 'di ba? Dahil in-order mo na nila at pinaluto. 'Di ba? Pipili ka ng seafoods o meat at sila na ang magluluto. So, meaning fresh ito.
Masarap naman ang pagkain, nag-enjoy kami, pero habang patapos na bla 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 bla. Masaya pa rin kami pagkatapos namili pa kami ng pasalubong. Pero pag uwi, nakaramdam na ako ng pananakit ng tiyan na parang natatae. Dahil sa pagod, nakatulog pa ako. Bandang madaling araw, nagising ako na kumukulo na ang tiyan ko. Doon na nagsimula ang sunod-sunod na pagtatae at pagsusuka. Uminom ako ng gamot pero di tinatanggap ng katawan ko. Ako na ang nagsabing dalhin ako sa doktor. Agad kumilos ang mga staff ng Apartel at dinala ako sa Adventist Hospital, Palawan. Ayon sa tricycle driver, madaling araw daw sila doon at madalas daw may dinadala sa ospital na kagaya ng sitwasyon ka. Oh. Pagdating namin sa ospital, nandoon din ang nanay ng bagong kaibigan ng ate ko. Sinugod din ang anak niya dahil pareho kami ng kinain at parehong sintomas. Tinanong ako agad ng nurse kung kumakain kami ng seafoods o uminom ng hindi bottled water. Ang sagot ko, oo, sabi ng nurse, madalas daw ang ganitong kaso. Ba't din nila ginagawa ng paraan? Madalas na pala. Kung hindi daw sanay ang tiyan sa seafoods o kung hilaw pa ito, delikado. At mainam daw na laging bottled water ang inumin. Nilagyan ako ng suero dahil sobrang putla ko na parang hihimatayin. Kasi madidehydrate ka dyan eh. Sa sakit ng tiyan, sobrang hapdi. Parang may nakadagang bato sa tiyan ko. May pain reliever, Buscopan at omeprazole akong tinanggap sa suero. Kinuha din ang dugo at dumi ko para sa test. Lumabas sa resulta na amoebiasis ang sakit ko. Nakuha sa maruming tubig o hilaw na seafoods. Gusto lang naman namin sana mag-enjoy ng asawa ko sa first travel namin bilang mag-asawa. Pero hindi naging maganda ang kinalabasan. Para kahit papaano makabawi, niregaluhan na lang kami ng isang gabi sa isang malaking hotel sa Maynila ng ate ko. Ito ang karanasan nila, Gladys. Hindi, no? Kung may ganyan na sana, bakit madalas na nangyayaring ganyan? Bakit hindi nag-i-improve? Diba? Kaya pag mga ganyan, sa totoo lang mga kababayan ko, pag may mga travel na ganyan. Kahit sa Hong Kong, no? Nung bumibili pa ako ng mga paninda ko sa Hong Kong before. Pag may mga ganyan, mas pinipili na lang namin sa sa fast food eh. Kasi mga lokal-lokal doon. 'Di ba? Hindi naman sa inaano mo, okay naman, may mahirap na eh. Paano kung doon ka magkaroon ng sakit, gastos 'yun, doon ka ma-ospital. 'Di ba? At least do sa fast food, no? May standard kasing sinusunod yun eh, mga KFC. Kasi hindi mo masasabi eh. Kesa dun sa, ang dami pa namang street foods dun sa Hong Kong na hindi mo alam kung paano piniprepare, di ba? Mukha namang malinis, kaya lang maigi na yung sigurado. Lalo na pag ganyan, lalo na kung hindi mo alam. Sa bagay, malay mo, mukha namang maganda yung restaurant, no? Hindi mo rin masasabi. Dapat ayusin nila yan. Anyway, mga kababayan ko, yan lang muna ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.